Buksan po uli natin ang ating Biblia at ating tingnan ang dalawang pagbasa ng mga salita sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 20, talatang 11 hanggang talatang 23. Ganito po ang ipinahayag sa atin ng mga salita. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din namang sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sumaatin po ang pagpapala ng Diyos sa mga salitang ating narinig at ating nabasa. So ngayon po ay linggo ng Pentecoste. Pentecoste. Kanina pa ho, yung aking sa lalamunan. Binabati ko po kayo mga kapatid ng magandang Pentecoste sa lahat. Lahat pakibati po ang inyong katabi. Sabihin niya, happy birthday. Birthday ng ating iglesia. No? Yan yung unang iglesia ng Jerusalem. So mga kapatid, mahalaga ang pagdiriwang natin ngayon. Sapagkat nagpapaalala ito sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay. Itong Pentecoste, mga kapatid, ay nagbibigay o nagpapaalala ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam ba ninyo na ang lahat ng mga mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban na ng banal na Espiritu ng Diyos? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Baka ibang Espiritu ang tinanggap ninyo? Lahat ng mga nananalig kay Kristo ay tumanggap na ng Holy Spirit. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 13. Ganito ang wika ni Pablo. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. At yan ang magiging tanda. At yan ang magiging tatak. At yan yung magiging gabay natin sa buhay na ito. So narito na sa atin ang banal na Espiritu. Dito sa Ebanghelyo na ating nabasa kanina, sa John chapter 20, 19 to 23, ang Holy Spirit ay galing sa hininga ni Kristo. No? Ang ganda po ng pagkasasalarawan doon, ng pagkakaloob ng banal na Espiritu. Galing sa hininga ni Kristo ang Holy Spirit. Talatang 22. Mababasa nyo dito na hininga ni Kristo ang kanyang mga alagad. Ito po'y pagsasalarawan ng pagkakaloob ni Kristo ng lakas, buhay at kapangyarihan sa mga mananampalataya. At ito ang Holy Spirit ng Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan na ipinagkakaloob sa mga nananalig kay Kristo. Tignan natin po ang sinasabi ng Ebanghelyo. Ang lakas at kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay, sa buhay ng mga mananampalataya. Sang-ayon po sa mga salitang ating binasa sa sulat ni Juan sa kanyang Ebanghelyo. Ano po yung kapangyarihan ng Holy Spirit dito na makikita natin? Una po, mga kapatid, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nag-aalis ng takot sa buhay. Yan ang pangunahing tungkulin ng Holy Spirit. Inaalis niyan ang takot. No? Ang takot natin. Ang takot na nadarama natin sa buhay na ito. Pansinin po natin yung talatang 11 ng John chapter 20. Dalawang salita po ang ating makikita dito na nagsasarawan ng pagkatakot ng mga alagad. Una po, makikita niyo po rin yung pagkapinit ng pinto. Saradong-sarado ang pinto sa oras na yon. Tanda ito ng labis na pagkatakot ng mga alagad. Nangangamba sila na baka sila pasukin at salakayin. Sapagkat sa sandaling iyon, nanganganib din ang buhay ng mga alagad. Na baka mangyari ang ginawa ng mga tao noon sa ating Panginoon sa kanila.
At ang ikalawa, dahil sa takot nila sa mga Hudyo. No? Sinasabi rin po doon sa mga unang mga talata, takot sila, natatakot sila sa mga Hudyo. Ito yung damdamin at nasa isipan ng mga alagad sa sandaling yun. Natatakot ang mga alagad sa mga Hudyo dahil sa galit ng mga ito sa ating Panginoon. Nais nilang usigin ang lahat ng mga nananalig kay Kristo. Ganito isinasalarawan ng Ebanghelyo ang takot ng mga alagad. Subalit, mga kapatid, nang makita nila si Jesus at hiningahan sila ng Espiritu Santo, naalis ang kanilang takot at pinalitan ito ng sigla at saya. Biglang nabuhayan ang mga alagad laban sa pangamba at inaalala nilang masamang magaganap sa kanila sa sandaling yon. Nang dumating ang buhay na Kristo sa kanilang kaligitnaan, sa gitna ng kanilang pagkatakot, biglang napalitan ang pagkatakot ng galak at saya. Sa ganitong pangyayari, ipinakita dito na ang Holy Spirit na mula kay Jesus ay nag-aalis ng takot sa buhay ng mga alagad. Ang Holy Spirit ng ating Panginoon ang nagbigay ngayon ng katapangan at kapangyarihan upang humarap sa kasamaan ng mundo. Ang kalagayan po ng mundo, mga kapatid, noong pa man at hanggang ngayon, ay laging may banta ng panganib at nagbibigay pagkatakot at kamatayan. Ganyan ang mundo. Ang mundo ng Panginoon, nung nabubuhay pa siya, at ang mundo natin, wala din naman pagkakaiba. Laging nagdadala ng takot ang mga kalagayan na ating naranasan, ng panganib at ng banta ng kamatayan. Sapagkat ang mundo, mga kapatid, pakinggan niyo po ito, hindi lang ito pinaghaharian ng masamang tao, ng mga masasamang tao. Sa Biblia, mga kapatid, inihahayag nito na yung mga nais na maghari sa mundo ay yung mga masasamang espiritu din. Hindi lang tao ang naghahari, yung kasamaang ginagawa nila ang naghahari sa daigdig na ito. Merong mga masasamang espiritu na nais maghari sa mundong ito. Ganito sinusuri ng banal na kasulatan ng kasamaan. Naghahari ay ang hukbong espiritual ng kasamaan. Kaya nung si Haring Saul ay gumawa na ng kasamaan, iniwanan na siya ng banal na espiritu at tuluyang pumasok ang mga masasamang espiritu sa kanya. Kaya galit na galit siya kay David at sa lahat ng pumapanig kay David. Binabantaan niya at pinaplano niyang patayin. Dahil ang paghahari ni Saul ay nasa ilalim na ng masasamang espiritu. Ganito po ang wika ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 12. Pakinggan niyo po ito. 6 verse 12. Sabi niya, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman, na namamayani sa sanlibutan ito. Ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mayroong masasamang espiritu na tinatawag na hukbong espiritual ng kasamaan na narito na nais maghari sa daigdig na ito. Ang tawag po ng iba rito ay demonic power. Ito yung naghahari, napakalakas ng paghahari ng mga ganitong uri ng mga espiritu. Inilalarawan nito, mga kapatid, na ang naghahari sa mundo ay hindi lang yung masasamang tao. Mayroong mga hukbong espiritual ng kasamaan na nagnanais na kontrol na mamahala sa buhay ng daigdig. At ito ang nilalabanan ng banal na espiritu. At kaya meron tayong Holy Spirit. Dahil ito lamang ang maaring pantapat at panglaban sa mga masasamang espiritu na naglipana sa daigdig na ito. Sapagkat ang Holy Spirit ay nagtuturo sa iyo, sa ating lahat, kung sino ang dapat maghari sa daigdig na ito. Kung sino ang dapat mamuno sa daigdig na ito. Walang iba, kundi ang ating Panginoon, Jesucristo. Sa nakalipas na eleksyon, mga kapatid, makikita niyo rito kung gaano kasipag at kasigasig ang mga hukbong espiritual ng kasamaan. Kahapon lamang si Kuya Fidel ay nagbibigay sa amin ng damdamin dahil involved siya sa politika noon, kung paano kumilos ang kasamaan. Doon pa lamang sa pangangampanya, nandoon na. Hindi niya raw makatim yung mga ginagawa ng ibang mga politiko. Gaano kumilos ang kasamaan? Sigasig, masipag ito.
At ito ang ginawa nila sa panahon ng eleksyon. Merong mga kandidato na karapat dapat na mamuno dahil sa taglay nila ang kredibilidad at katapatan, ngunit hindi nagwagi. Nanaigang gawaing kasamaan upang ang masamang espiritu ay manatili sa poder ng kapangyarihan. Yan ang ginagawa ng mga hukbong espiritual na kasamaan na nangyari at nananaig pa rin sila hanggang ngayon. Obserbahan din po ninyo ang mga balita, mga kapatid. Makikita ninyo ang gawain ng espiritual na kasamaan sa ating paligid. Karahasan, kalupitan, kamatayan. Yan po ang gustong-gusto, no? Ng mga masasamang espiritu. Kaya kung makikita nyo, merong mga karumal-dumal na krimen na nangyayari sa ating paligid. Hindi nyo akalaing magagawa ng isang tao ang gawin o gawan ng gano'n ang kanyang kapwa, karumal-dumal. Di ba ho? Hindi magagawa ho yun ng isang taong nananalig at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero magagawa yun ng isang tao dahil sa masamang espiritu na nasa kanya. At yan ho ang reflection at manifestasyon na may nagaharing masamang espiritu sa daigdig na ito. At ang tawag po ni Apostol Pablo rito ay hukbong espiritual ng kasamaan. At ito ang ipinapanalangin natin sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Nalabanan natin yan. Na maghari sa ating buhay ang Holy Spirit ng ating Panginoon upang lagi tayong napangangalagaan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ng Diyos. At ito ngayon ang sinasabi ko ng ating pagdiriwang ngayon. Na ang Pentecoste, ang pagbaba at pagsugo ng banal na espiritu sa iglesia ay ito ang kapangyarihan ng simbahan, ang kapangyarihan ng bawat isa na labanan ang hukbong espiritual na kasamaan na naghahari sa ating lipunan, na naghahari sa bawat isa, na naghahari at kumukontrol sa isipan at sa puso at damdamin ng bawat isa. Ito ang Holy Spirit na ating panghawakan, na lagi pong i-connect natin ang espiritu natin sa espiritu ng Diyos. Dahil po pag walang connection ng ating espiritu sa banal na espiritu ng Diyos, maaari tayong lusugin at pasukin at gawing kuta ng masamang espiritu ang ating isipan at ang ating damdamin. Ang Holy Spirit ng ating Panginoon ay nag-aalis ng takot sa buhay na ito. Ikalawa po, mga kapatid, ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nagbibigay kagalakan. Ito rin po yung pinapakita sa atin ng Ebanghelyo. Ibinibigay sa atin ay kagalakan, hindi kalungkutan. Hindi depresyon, panghihina, hindi ganon ang ibinibigay ng Holy Spirit. Ang ibinibigay sa atin ay kagalakan. Talatang 20, mga kapatid, sa binasa nating Ebanghelyo, mababasa natin dito ganitong pangungusap. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Dito lang po makikita natin yung damdamin ng mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sa salitang ito, inilalarawan ng kapangyarihan po ng banal na espiritu na kapag siya ay nasa ating buhay at pinapasok niyo ang banal na espiritu sa ating pagkatao, kagalakan ang lagi nating tatamuhin at mararamdaman. Nagbibigay ng saya at galak ang Holy Spirit. Sa Galatia chapter 5 verse 22, sinabi po dito ni Pablo ang isa sa bunga ng espiritu. Ito po ang kagalakan. Nagbubunga ito sa buhay ng isang mananampalataya. Nakikita ito sa kanyang pagkatao, ang kagalakan. Pinakikita dito na kapag nasa iyo ang Holy Spirit ng Diyos, makikita dapat sa iyo ang buhay na may bunga ng Espiritu. Lalo na ang kagalakan. Nababanaag ito sa mukha at pagkatao ng isang mananampalataya. Ngayon, mga kapatid, meron tayong babautismuhang bata. Meron tayong ihahandog na bata. Ilalapit natin sa ating Panginoon. Alam ba ninyo, mga kapatid, ang mga sanggol na bagong panganak? Kung pagmamasdan nyo ang kanilang mukha at balat, may pagkakapareho. Yung bagong panganak. Obserbahan nyo lahat yan. May pagkakapareho yan. Kulubot ang balat at may isang itsura. Ang ganitong anyo, mga kapatid, ay winiwika ng maraming mangangaral na ito'y larawan ng kasalanan ng tao sa Diyos. Kaya nagkakapareho tayo nun eh. Yung isang sanggol na bagong panganak. Larawan ito ng kasalanan ng tao sa Diyos. Larawan ng pagkakasala ni na Adan at Eva.
ang unang tao nagkasala sa Diyos. Subalit, mga kapatid, sa oras na ang batay dinala nyo sa simbahan at pinabautismuhan o hinandog ninyo ang bata, lilinisin siya ng Diyos at babaguhin ang kanyang anyo. Dahil ipagkakaloob na sa batang iyon ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya't ang isang bata na nabautismuhan na, unti-unti sa kanyang paglaki, makikita ninyo ang kanyang mukha at kaanyuan na tila isang anghel sa mata ng tao. Dahil ipinagkaloob na sa kanya ang pagliligtas. Ipinagkaloob na sa kanya ang Holy Spirit ng Panginoon na nagbibigay na ngayon ng saya sa buhay ng tahanan. Dahil ito ay sa banal na Espiritong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Doon pa man, nung tayo binautismuhan na, inihandog na at bininyagan na, naroon na po ang banal na Espiritu. Kilalanin natin ito, mga kapatid, kung paano tayo inilagaan. Kung paano tayo inalalayan ng banal na Espiritu hanggang dumating tayo sa estadong ito ng ating buhay. Ito ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Pasiglahin at pasayihin ang buhay ng tao laban sa kalungkutan at depresyon na nagaganap sa buhay natin. Come, Holy Spirit. Tinatawag po natin yan. Tinatawagan natin ang Holy Spirit na kapag tayo nalulungkot, na kapag tayo maraming problema at suliranin, at nandiyan ang tension at depression sa ating buhay. Holy Spirit, ang Panginoon ang kailangan natin. Ito sa daling ito, mga kapatid, ang Holy Spirit ng Diyos ay narito sa atin ngayon. Amen po ba? Palakpakan nga naman po natin ang Panginoon. Ang Holy Spirit niya ang nagbibigay sa atin ng buhay at lakas. Sa sandaling ito, mga kapatid, pinababatid sa atin na ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Sige nga po, pakingitian ang inyong katabi. Kung nasa kanya nga ang Holy Spirit o nasa inyo, pakingitian. Alisin natin ang lungkot sa sandaling ito, mga kapatid. Ngiti naman. Ito ang pagdiriwang ng buhay. Dapat tayo nakangiti. Yan. Taglay natin ang Holy Spirit. Namumukadkad. Naalala ko po si Eric Maliwat ng DCAS. Ang sabi niya, ang mga Kristiyano dapat ubas. Parang ubas, hindi parang pasas. Di ba? Ang mga Kristiyano parang ubas, hindi dapat parang pasas. Di ba? Ang ubas ang gandang tignan. Di ba? Ang sarap pitasin. Ang sarap kainin. Pero ang pasas, kulubot, di ba? Ganyan ho ang may banal na Espiritu. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Binibigay sa atin na tayo maging itsura ng isang ubas. Huwag tayong maging pasas. Ikahuli po, mga kapatid, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mag-alis ng puot at galit sa buhay. Ito na naman po tayo. Hindi nalalayo na naman tayo sa pagpapatawad. Ito kasi lagi ang mensahe ng banal na kasulatan. Ang banal na Espiritu ay nag-aalis ng galit at puot sa buhay. Sa huling talata, yung verse 23, sinabi doon, ang pagpapatawad. Tungkulin ng banal na Espiritu na ipagunita at ipaalala sa atin ang aral ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Alam po ba niya, mga kapatid, sinasabi po ng Biblia na kapag ang isang tao ay hindi marunong magpatawad, ay pinoposes siya ng masamang espiritu. Hello? Pag hindi ka marunong magpatawad, tandaan nyo, sinasabi po ng Biblia, maaring pinoposes ka ng masamang espiritu. Bakit po? Ang puot at galit ay hindi sa Diyos yan. Hello? Hindi galing sa Diyos ang puot at galit. Diba? Saan galing yan? Sige nga, sabay-sabay po tayo. Saan galing ang puot at galit? Sa Diyos ba yan? Hindi. Saan? Sa demonyo yan. Yan ang gusto ng demonyo. Magalit ka sa iyong kapwa. Mapuot ka sa iyong kapwa. Para masira ang relasyon mo at masira rin ang relasyon mo sa Diyos. Kaya masamang espiritu po yan, yung puot at galit. Kapag meron kanyan, tandaan nyo, wala sa inyong banal na espiritu. Ang nasa inyo ay ang masamang espiritu. Maaari kayong iposes ng masamang espiritu sa pamamagitan lamang nito. Ang masamang espiritu ang namamahay na ngayon sa inyo, sa inyong puso at sa inyong isipan. Ito na ang kumokontrol sa iyong buhay upang hindi ka maging masaya at hindi ka maging malaya.
sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Alam mo, pag may puot at galit ka, walang kasiyahan ito. Hindi mo mararamdaman ng kasiyahan. Hindi mo mararamdaman ng kagalakan. Laging nandito ang inis at galit. No? Nandiyan yan. At yan ang aalipin sa iyo. Kaya sa Biblia, kapag naroroon sa iyo ang mga ito, pinoposes ka rin ng masamang espiritu. Naalala ko po yung isang kabataan na nagbiro sa kanyang ina dahil sa sandaling yun ay galit na galit itong kanyang ina sa kanyang kapitbahay na umagang-umaga ang lakas magpatugtog ng radyo. Di ba, meron minsan tayong mga kapitbahay na ganyan. No? Ang lakas magpatugtog ng radyo. Ay galit na galit itong ina. Ay biniro ng anak na ganito, sabi nung anak sa ina, Inay, konting hinahon. Napoposes na naman kayo ng masamang espiritu. Pag nagagalit ka, yun na yan. Naiiba ang mood mo. Naiiba yung isip mo. No? Andun na yung kim-kim na galit mo. Andun na yung gusto mong andun na yung espiritu ng kasamaan. Pag nandun ka. Dahil ang espiritu ng Diyos at ang banal na espiritu ng Diyos, kahinahunan. Hello? Di ba? Kahinahunan ang meron ang espiritu ng Diyos. Amen po ba? At inilalayo tayo at pinipigilan ng iyong sarili na huwag kang magalit. At huwag kang mapuot. Iyan ang espiritu ng Diyos. Pero pag wala yan, at ang ngit-ngit at galit ang laruan sa'yo, wala sa iyong espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng kasamaan ang nasa iyo. Para sa ating kapatiran, mga kapatid, ang pinoposes ng masamang espiritu ay hindi lang yung mga taong nangingisay, nanlilisik ang mga mata, at bumubula ang bibig. Di ba, ganyan ho, pinapakita ng media sa atin pag pinoposes ang isang tao ng masamang espiritu. Nandiyan, nangingisay ng nagtitirik yung mata, di ba, gano'n ho, no? At bumubula ang bibig. Ganyan ho, ang ipinapakita ng media sa atin. Pero hindi lang po yun, mga kapatid. Ang mga taong sinasalipan ng masamang espiritu ay maaaring meron itong masamang pag-uugali na nakapananakit ng damdamin ng kanyang kapwa. Na nakapagbibigay takot sa kanyang kapwa. Ito rin ay pinoposes ng masamang espiritu. Maaari kang saniban ng banal na ng masamang espiritu o ng bad spirit ng ating Panginoon kung ang iyong isipan lagi ay kasamaan. Ang daling pumasok sa iyo ang masamang espiritu. Galatia chapter 5 verse 25. Magandang sabi po ni Pablo rito. Galatia chapter 5 verse 25. Winika po ni Apostol Pablo ang ganitong salita. Pakinggan niyo po. Ang espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at maiinggitin. Ang ganda ho ng pagpapaliwanag dito ni Apostol Pablo kung sino yung may taglay na banal na espiritu at yung walang banal na espiritu. Yung merong Holy Spirit ng ating Panginoon, nandoon sa kanyang buhay na naghahari ang banal na espiritu. At kung wala kang Holy Spirit ng Diyos, ito ang taglay mo. Nagiging palalo ka, nagiging palaaway ka, nagiging mainggitin ka. Ang ibig sabihin, itong bandang huling mga salita ni Apostol Pablo, ito yung mga taong pinoposes ng masamang espiritu. Yung mga palalo, yung mga palaaway, at yung mga mainggitin. Sa mga salitang ito, makikita po natin dito na inilalarawan dito yung mga pinoposes. Palalo, palaaway, at palainggitin. Ang palalo, mga kapatid, alam naman natin ito, may taglay itong masamang espiritu ng kayabangan. Diba? Ang mga palalo. Ang mga palalo, yung mga mayayabang, para yung masamang espiritu. Di ba yung mga mayayabang nakalutang sa hangin yan? Di ba? Pag magsalita yan, nakalutang sa hangin. Ang masamang espiritu naman, nakalutang sa hangin yan. Ganun ho ang masamang espiritu. Hindi na ikaw, no? Ang nasa sa iyo. Wala ka nang ginawa, kundi tignan ang iyong sarili na magaling sa lahat. At kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba na mahina ang iba. Hindi ganyan ang Holy Spirit ng Panginoon. Ang Holy Spirit ay nagpapakumbaba at laging hinuhuli niya ang kanyang sarili sa lahat. Pag meron tayong ganitong espiritu ng pagpapalalo, tiyak, ang masamang espiritu ay nasa iyo. Espiritu po ng kayabangan, no?
Yan po ang taglay ng isang ang palalo. Ang palaaway na binabanggit din po ni Pablo. Ang taglay naman nito ay espiritong walang makasundo. No? Walang makasundo. Na laging naghahanap, naghahamon ng away. Maraming ganyan tao ho. Sa konting pananalita lamang, konting usapan lamang, makikita nyo na ho, na parang nangahamon ka agad, na ayaw nyo makipagkasundo. Ito yung espiritu. Ito yung masamang espiritu na sinasabi ni Pablo. At ang uli po yung espiritu ng mainggiting. Ito ang taglay din ng maraming tao ngayon. Walang kasiyahan sa buhay. Kaya ganoon ang puso niya. Mainggiting. Samantalang ang espiritu ng Diyos, mga kapatid, ang ibinibigay niya ay contentment. Masaya ka na kung anong meron sa iyo. Masaya ka na kung ano man ito na maliit, no? At mababa. Ito ang kaloob sa iyo ng Diyos. Pero kung naghahanap ka pa ng iba, at hinahanap mong wala sa iyo, at pinupulaan mo pa ang iba na meron mo, ibang espiritu na ang nasa iyo. So ang espiritu ang dapat na naghahari sa ating buhay. Ang espiritu ng Diyos ang dapat na namumuno at namamahala ng ating buhay. Ito ang pinaalis natin sa banal na espiritu ng Panginoon. Alam po niyo, ang Biblia ay may babala kung hindi tayo laging nagpapalinis sa banal na espiritu. Ganito po ang wika sa Galatians chapter 5, verse 21. Binabalaan ko kayo, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Amen? Sino pong gustong pumasok dito sa kalangitan? Taas po ang kamay. Taas ang kamay. So ready na ho kayo magpalinis sa banal na espiritu? Hello? Sige nga ho, magpapalinis tayo sa banal na espiritu. Taas yung kanang kamay, ipatong nyo sa balikat ng inyong katabi. Sige nga, yan, patong nyo sa balikat ng inyong katabi. Sabihin nyo ang ganitong salita na nakapikit po kayo. Pikit. Mananalangin tayo na palalayasin natin ang masamang espiritu. Sige nga ha. Di ba ha? Gawain ng simbahan niya, magpalayas ng masamang espiritu. Sige nga po. Sige, sabay-sabay tayo. Pikit ang mata, sasabihin natin, masamang espiritu. Sige nga, lakasan ninyo. Masamang espiritu. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu ng Diyos. Sige nga pa. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu ng Diyos, lumayas ka sa puso ng tao ito. Masamang espiritu, lumayas ka. Okay, amen. Ay, huwag niyo pagtatawanan mo. Ito po, seryoso tayo dito. Pinalalayas natin ang masamang espiritu. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin natin, Su! Su! Pinalalayas na natin ang masamang espiritu at ang banal na espiritu ng Diyos sa araw na ito ng Pentecoste, maghahari sa ating magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, bigyan natin po ng malakas na papuri, ng palakpakan ang ating Panginoon. Amen.